What's up mga kabubong? Welcome back to my channel! I'm Paul Castillo of Cosmo Roofing, and for today's video, nandito na nga tayo sa St. Jude Shrine sa Malacanang dahil sisimulan na natin yung kanyang roof replacement. Again, I'm Paul Castillo of Cosmo Roofing. Please click the link below because it's time to raise it up! So ayun, nandito na tayo sa area na kung saan dito natin ibababa yung ating roofing na mayroong habang 21 meters. So itong area na to, dito natin ilalagay yung ating yero mamaya. So mapapansin nyo, gabi ito namin ginagawa dahil bukas, madaling araw, mayroong vigil yung simbahan, 4 o'clock. So as much as possible, kailangan may akit natin yung yero bago mag 4 o'clock ng madaling araw. So medyo mahaba siya, kaya ang alis ng truck natin is after truck ban. So yung truck ban ay 10 o'clock ng gabi. Pwede na lumabas yung ating truck kasi 10-wheeler yun, tapos 21 meters yung haba ng yero. Medyo mahirap dito pumasok sa Malacanang, kailangan mayroong mga permit, kaya tatandaan nyo yan. Kung meron kayong mga deliveries at saka meron kayong mga workers na papasok, kailangan mayroong permit yan with approval ng PSG. So anyway, nandito na nga tayo ngayon, nakapasok na kami at saka yung mga workers. Habang inaantay natin yung ating delivery, piniprepare na natin yung mga kailanganin sa pag-akyat ng ating yero. Same approach yan dun sa ginagawa namin sa mga habang yero na kailangan maglalagay tayo ng bunting. So bunting, tapos yun, binabaon namin yung mga eye-bolt. So ito yon. So ibabaray na natin yan sa semento, tapos gagamit na tayo ng eye-bolt and turnbuckle. Tapos, as usual, cable papunta dun sa taas, hindi nakahatakan yan ng mga workers natin dun sa taas. So, ayun, nandun sila sa taas. So, yung nandun, sila Rina at saka sila Carlo, nagpe-prepare dahil maglalagay sila ng ilaw dun sa taas, and then yung lifeline ng ating mga workers kasi mag-aakyat tayo ng yero maya-maya. So, yun, nakaready na lahat yan. Siguro kailangan natin ito mga 6. So, 6 na bunting yan. Mabilis lang yan i-install. Abangan nyo na lang yan sa mga susunod namin videos kasi gagawa kami mismo ng tutorial. Step by step yan. Kasama yung aking mga foreman at saka si Architect Archie. Don't forget to subscribe this channel, Art Studio, at si Mateo Dudes. So, ito yung mga turnbuckle na. So, yan. Di ba? Ginamit na namin ito sa mga previous project namin. So, kailangan yung workers natin dito ay 16 manpower para may akyat natin yung 21 meters na haba ng yero. Ang iakyat natin ay nasa 30 pirasong 21 meters kasi kakatingin na lang natin yun din tapon to tapon kasi yung size ng roofing natin dito ay may pagka-trapezoid. Dapat kasi i-retrofit namin to, kaso hindi siya na pwede i-retrofit dahil medyo may mga kalawang na talaga siya. So, ang gagawin natin ay roof replacement na lang, baklas kabit para sigurado at saka makapag-install tayo ng maayos compared dun sa retrofitting. Kasi nga, dahil kalawang yung existing yero, kahit pinturahan natin yan, pag nagkaroon ng moisture, lalo siyang kakalawangin. So, as much as possible, papalitan na natin ng bagong roofing panel. So, ang gagamitin namin dito actually ay corrugated na roofing panel na may kapal na gauge 24 or 0.6 mm. So, anyway, may nagtatanong kasi dyan kung gaano kakapal, ano yung pinakamanipis, kung ano yung gauge 26. Yung gauge 26, lagi nyo lang tatandaan, ay 0.4 mm yan. Yan yung manipis. Yung gauge 25 ay 0.5. Nasa kalagitnaan yan ng makapal at saka ng manipis. At saka yung 0.6 or gauge 24, yan yung pinakamakapal. Meron pang makapal dyan na 0.8 mm. So, nasa gauge 22. So, lagi natatandaan, yung gauge 26 ay 0.4 mm, yung gauge 25 ay 0.5 mm, at saka yung gauge 24 ay 0.6 mm. So, yan. At saka gauge 22, 0.8 mm. Yan yung mga ginagamit namin sa mga mall, yung 0.8 mm. Ang kinagandahan lang ng 0.8 kasi sobrang kapal. Pero yung 0.6 is enough na rin talaga yon compared dun sa 0.8 mm, di ba? So ayun, nagre-ready na kami dito. Yan. So in few minutes,
Hindi. 2 hours pa darating na yung ating materials. So, kukumbuyin natin yun. Actually, dapat may combo yun dahil mahaba yung yero. Hindi siya pwede mag-travel dito sa Metro Manila, papasok sa Malacanang. Kaya kailangan meron siyang convoy. So, again, thank you very much, Sir Manny. At napagbigyan nyo kami na ibigay namin yung aming magandang servisyo sa simbahan na to. Actually, this is my panglimang simbahan na nagawa namin. Yung National Shrine of St. Jude Tadeos dito sa Malacanang. Shoutout mo naman anak mo. Ano pang? Aguilar. Yan. Asa si Junjun? Sa Baseco. Ayan, nasa Baseco. Anak ni Tatang yun. May ilaw na kayo dyan? Ayun, may ilaw na sila. Maliwanag na. So yun, finally, dumating na yung ating materyales at ito na nga, anong oras na? Time check, 1:30 ng madaling araw. So kailangan matapos natin to iakyat hanggang 4 o'clock kasi pagdating ng 4 o'clock, meron ditong vigil, merong mass na, dire-diretso na yon. Para hindi abala din sa mga nagsisimba, di ba? So yun, medyo mahirap, hindi talaga siya kaya. So ang gagawin natin ay anyway, so andyan na, papasok na yung ating materials. Hopefully okay na nga yan. Papasok na siya. Kabig na sir, para Wow, close na close. Wow! Yahoo! Grabe! Di ba ang galing ng driver? Yun lang ang sikreto doon, di ba? So yan, finally nakapasok na nga siya. So ayun, magbababa na tayo ng yero dahil finally nakapasok na nga siya. Pagtapos baba niyan, iakit na natin kasi we only have 3 hours lang para may akit natin yung yero natin. So yun. So imagine mo, ganyan kahaba yan, 21 meters mahigit. 10-wheeler yung truck na ginamit namin, nag-extend lang kami dyan ng at least 4 meters at saka 3 meters sa kabila. So nagkaroon ng convoy yan, PSG at saka HPG sa highway para mapabilis lang yung transportation natin. sa sawa ko dyan sa Sambal. Sa Malacanang na sir. Malacanang na ba? Okay, sige. Sana all. So yun, binababa lang namin yung mga bendeds. So yung mga bendeds natin, capping. Pag sinabing bendeds kasi general yun, pwedeng capping, flashing, gutter, ridge roll, or mga wall flashing. So, in general, ang tawag doon ay bendeds. So, ito, yung binababa natin is capping flashing. Bakit siya capping flashing? Kasi magkakap siya sa wall and then flashing. So, ayun, 19 pirasong mga flashing capping and then 29 pirasong yero. So ayan, ito na yung panghuli naming yero. So matatapos na namin siya unloading. So a few minutes lang, magpapamerienda muna tayo and then mag-aakyat na tayo ng yero. So i-ready na natin yan dito para may aakyat na natin. Iikotin na lang natin yan tapos sasampa ulit yan sa taas. So yun na yan. Ito yung pinaka-longest panel natin, 21 meters. So ready na. Mag-aakyat na tayo in 1, 2. Hello!
So ayun, nakapag-akyat na tayo ng yero. Siguro mga pang-5 yero na natin i-akyat ngayon. Ang natitira na lang natin ay 22 piraso. So hopefully, ma-akyat natin siya before mag 5 o'clock. So time check is 4 o'clock ng madaling araw. So imagine mo, nagtrabaho tayo from 6 o'clock ng madaling araw, papunta Michuba hanggang papunta rito. 3 o'clock ng madaling araw. So, kayang-kaya ng energy na rin, di ba? Ganun lang talaga yun. So, yun, that's end of the video. At maraming salamat sa inyong pagsama. I hope nagustuhan yung video ito. Please give me a like and comment down below kung meron kayong tanungan. At sisikapin namin sagutin with my technical team. Again, I'm Paul Castillo of Casmar Roofing. At lagi nyo lang tatandaan, umulan man, umaraw at bumagyo, ang Casmar Roofing ay laging nandyan. Safety is way of life. See you in my next video. Yahoo! Let's visit www.casparroofing.ph or Caspar Steel Roofing Incorporated in our Facebook page.